Mga Kawikaan, ika-30 kabanata. Ang mga pananalita ni Agur. Mga pananalita ni Agur, na anak ni Jake ng Masa. Ito ang sinabi niya kina Itiel at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Hindi ako nakapag-aral, walang alam tungkol sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kaniyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Naglagay ng mga hangganan sa daigdig. Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita, pagkat pagsasabihan kanya na isang sinungaling. Karagdagang kawikaan. Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa ka niya't pagbayarin sa ginawa mo. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo, ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati mahihirap kanilang sinisikil. Ang linta ay may 2 anak. Bigyan mo ako ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailanmay di masyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo, laging ibig matigmak, at ang apoy na naglalagablab, anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, ay sa parang malalagutan ng hininga. Tutukain ng uwak ang kanilang mata, at kakanin ng gwetre ang kanilang bangkay. May 4 na bagay na di ko maunawaan. Ang landas ng agila sa kalangitan, ang daan ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang ruta ng barko sa karagatan, ang babae't lalaking nagmamahalan. Ganito naman ang ginagawa ng babaeng nagtataksil. Makikipagtalik, pagkatapos ay magbibihis sa kasasabihing wala siyang ginagawang masama. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na nanagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng naging amo. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, may hina rin sila, ngunit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring kuyumin sa iyong palad dahil sa kaliitan. Nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May 4 na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop, at kahit kanino ay di natatakot. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. Kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka.